Share ito pang paniniwala ni VP Sara na hindi magiging patas ang NBI sa kanya ang dahilan kung bakit hindi siya personal na pumunta sa tanggapan ng NBI. Monica, yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kanina sa panayam ng media sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City na naniniwala na siya na hindi umano magiging patas ang magiging investigasyon na gagawin ng NBI. Muling inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga opsyon na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado gaya ng pagbibigay na lang ng sulat, position paper o affidavit. Kaya sinabi niya na hindi rin siya pumuntang personal kanina sa opisina ng NBI dahil wala rin naman magbabago dahil aniya una pa lang ay may plano na ang mga ito na sampahan siya ng kaso. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ageist. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. Bukod sa pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na rin aniya sa kanya ang posisyon ng Department of Justice kaugnay ng mga nangyayari. Kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no. There are several kinds of threats, but nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that is the position of the Department of Justice. Dahil dito binigyang diin ni VP Duterte na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI, naniniwala ang kanyang kampo na magkakaroon at magkakaroon pa rin ng kaso laban sa kanya. Mayroon na umanong desisyon kaugnay rito kaya inaasahan na rin nila ang worst scenarios gaya ng removal from the office o impeachment complaints laban sa kanya at patong-patong na kaso na hindi na rin nila ikinagugulat. Kasama na rin inaasahan ng pangalawang Pangulo ang kaso na walang bail o magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya. Kaya sinabi ni VP Sara na wala sa kanyang plano na takasan ang mga ito. Plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Aniya kung ma-detain man siya ay gusto niyang magstay sa Pilipinas para makita pa rin ang kanyang mga anak. Samantala sinagot din ni Vice President Duterte ang tanong kung kanyang pinagsisihan ang mga nasabi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. No ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Monica, dinagdag din kanina ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan na rin nila yung impeachment complaints laban sa kanya. Sinabi niya na may team na siya ng mga abogado na nag-aaral kaugnay nito. So inaantay nila yung mga file na impeachment complaint para mapag-aralan nilang isa-isa kung tungkol saan ba yung mga inihaing reklamo o kaso laban sa kanya. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Monica. Oo, Jed, so nangangahulugan ba ito na hindi na talaga magpapakita si Vice President Sara Duterte sa NBI dahil binigyan siya hanggang sa katapusan ng buwan para magpakita? Tama ka dyan, Monica, binigyan nga ng NBI ng pagkakataon pa si Vice President Sara Duterte na magpakita personal sa kanilang tanggapan pero walang binanggit kanina si VP Sara kung personal pa ba siyang magtutungo sa NBI para doon sa
sabi na nga na inihain sa kanya. Ngunit yun na nga lang ang sinabi niya na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI ay may investigasyon na or magtutuloy na yung kaso na inihahanda nila para sa kanya. Monica. Hindi ko sinasabi, ang kaso hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Lahat ng akusasyon sa'yo, hinaharap yan. Hindi mo tatakbuhan yan. Walang Vice President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si VP Sara at tanging kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI, dala ang liham mula sa Vice Presidente. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang Vice Presidente sa trabaho. Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay ang dahilan ng hindi pagsipot nito. Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong parang kumbagay mapil na parang napagwalang bahala. At dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si VP Sara, magsesentro na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Yun nga, ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Ganun na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, at biglang dumating si VP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang iginiit ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni VP Sara at maging sa pagbabanta umano nito laban sa Pangulo. Confidential funds. Ma'am, baka you can offer an explanation also to taxpayers kung above board po pa talaga yung paggamit ng mga confidential funds para matapos na rin ma'am yung question once and for all. Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the budget hearing and hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds.